Yun, Yes, DJ. magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi ko na naka-unmute ako Mute. kanina, yo. Excited. Yan, kami pa sapagkat tayo po ay magkakasama ngayong hapon at ito po ang inyong kakwentuhan sa linggong ito, si DJ Ronnie. Kasama ko po ang isa sa pinakamahusay na dentista sa buong Pilipinas, si Dr. Gina Manalaysay. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Talagang pinakamahusay, ah. Of course, Sige, siyempre. sisirain ko na ipin mo. Ay, wag mo sisirain. Alam mo Okay, naman, go. ikaw lang ang nagbigay ng buhay sa ngipin ko. Yeah, in fairness. Hoy, at Okay. nako, holiday ngayon. Nako, masaya ang ating kwentuhan sapagkat tamang-tama dahil Idil Adha. Ito'y Feast of the Sacrifice. Yeah. Alam mo ba kwento nito? Kung ba't Ay, merong hindi. Idil Adha? Ito ay pag-aalala ng ating mga kapatid na Muslim sa sakripisyong ginawa ni Abraham, ano? Si Abraham kasi matanda na, wala pa siya anak. Tapos nung binigyan siya ng anak, nung nasa prime age na yung kanyang anak, ang sabi ng Diyos, ialay mo sa akin yung anak mo. Aha. Ngayon, dahil sa masunurin si Abraham, hindi siya tumanggi. Nung nasa bundok na, nung malapit na, sabi ng anak niya, Tay, sino ang iaalay nating sakripisyo? Wala pa tayong tupa. Nandito na tayo sa altar. Ngayon, sinabi niya sa kanyang anak, ikaw anak ang aking iaalay. So, walang tanggi yung bata, tinalian ni Abraham. Ngayon, nung sasaksakin na ni Abraham yung kanyang anak, Kanyang anak. biglang pinigilan siya ng anghel. Wag mo ituloy ang pagpatay sa anak mo. Alam ko na ang katapatan mo. Eto, lumingong ka sa kanan. Nakakita siya ng tupa at yun ang inialay ni Abraham sa halip na ang kanyang anak. Kaya ngayon, pinagdiriwang ng mga Muslim itong Feast of Sacrifice at ito ay 3 araw na pagdiriwang nila. Nagsimula sila kagabi, matatapos sila ng May 9. Ha? Yan, kaya yan po ang kahalagahan ng Feast of Idil Adha. Tayo naman, dito sa atin sa Inclinasyon ay angkop din. Ano? Pero bago yon 30 seconds lang Doc Gina. Kagabi, nagkaroon po ng walkout sa Senado, mga Bagong news na naman pala yan. nagkaroon ng walkout. Nag-walkout yung 11 minority senators kasi naman yung majority senators gusto nilang ipasok yung kanilang kahangalan na papayagan daw ang pagboto ng via video conferencing. Kung hindi ba naman mga hangal itong majority senators, ako po nagsabi hindi po si Doc Gina, hindi po ang Inclinasyon. Pastor, pasensya na ho kayo, Attorney Jess. Ako ho ang nagsasabi, mga hangal at hangal itong majority. Bakit? Sila po yung mga sinasabi nilang normal sila. Pagkatapos, gusto nila video conferencing. Samantalang yung amin po mga kapatid na may kapansanang bulag, mga deaf, mga pilay, umulan, umaraw, nakikipagsiksikan sa MRT, sumasakay sa jeep, namamasahe, nakikiusap sa mga taong tulungan silang tumawid, tulungan sumakay. Itong mga majority senators na ito ng mga mayayaman, gusto nilang bumoto via video conferencing. Kung di po hangal sila, ano hong tawag sa kanila? So, nag-walk out ang minority at hanggang doon na lang yon. Bahala na sila sa ibang drama nila. Pero sana naman huwag matuloy itong kahangalan na binabalak nito mga majority senators sapagkat kahiyahi ang Senado ng Pilipinas. Having said that, inspirasyon po natin ang mga bisita natin ngayong hapon. Gusto po nating mai-involve ang simbahan sapagkat sila po ang napakahalagang pundasyon ng isang tao. No? Sapagkat kung ang hindi po natin pinahalagaan yung spiritual natin, hindi po kompleto ang ating pagkatao. At napakarami po mga may kapansanan ang hindi masyadong practice ng kanilang spiritual beliefs sa napakaraming dahilan. At ito po ang aming pipiliting pagpulungan ngayong hapon sa ating pananampalataya at pananalig sapagkat napakahalaga po ng spiritual component sa mga tao. So para ipakilala po ang ating mga qualified guest for this afternoon, narito po si Doc Gina. Doc, go ahead please.
Yes, thank you DJ. Talagang naisingit mo yung kanina ha. So anyways, magandang hapon po sa ating mga ka-inklinasyon. Ang ating pong unang panauhin ay matagal na po natin siyang kilala. Isa rin po siya sa mga avid advocate ng persons with disabilities. Siya po ay born with spina bifida, myelomeniingocele with club feet. She serves as one of the board members of the Spina Bifida Support Group Foundation, where she promotes public awareness of a neural bone disease called spina bifida. Siya po ay isang lawyer at naging professor pa. So, 20 years po din po siya sa practice as a state solicitor sa Office of the Solicitor General po. At kare-retire lang po niya. Sa Archdiocese of Manila Ministry on Persons with Disabilities ay isa po siyang volunteer sa sign language interpreter for the deaf hanggang sa kasalukuyan. Mga ka-inclination, isa pong pribilehiyo na makatuwang natin si Attorney Jessica Sikihor Magbanwa. Good afternoon, Attorney! Magandang hapon, attorney. Good afternoon po. Mo, Doc Gina, ito si attorney, bata pa ako, attorney Jess na. Ito mga, Oo nga. sila yung mga ate-ate na, kayo yung mga ate namin sa Sobra Agok. ko. Manahimik ka. Okay. Mga ka-inklinasyon, ipakikilala ko naman po ang ating pangalawang butihing panauhin ngayong hapon, si Pastor Mario Tombok. Sabi nga ni DJ kanina, tutumbukin natin ang sitwasyon ng mga taong may kapansanan sa ating spiritual na paniniwala. So si Pastor po ay graduate ng Bachelor of Theology noong 1984. International Baptist Theological College with specialization in ASL, American Sign Language. So siya po ang kasalukuyang presidente ng Living Lights Academy Foundation, Dagupan City, and Living Lights Learning Center po sa Santa Barbara. Siya po ay Senior Pastor, International Heritage Baptist Church of Dagupan City. Mga ka-inklinasyon, let's welcome Pastor Mario Tombok. Magandang hapon po. Pastor, good afternoon. Hi, Pastor Pastor. Pastor Magandang Mario. hapon po. Ano po kayo? Naka-mute. Hoy, nakamute si Pastor. Shy Magandang pa Magandang yan, hapon Pastor. ho. Magandang Yan. hapon. Magandang Yes. hapon. Ganda ng boses Yes, ni DJ, Pastor. back to you. Ganda ng boses si Pastor. Nakaka-insecure ba yan? Oo. Okay, Pastor, with your permission, okay lang po si Attorney Jess ang tatanungin natin. Kasi sabi, ladies first daw po, Pastor. Okay, kung okay lang Yes sa inyo. po. Ano Sure naman. Okay. So, Ma'am Jess, kayo po ba ay yung kapansanan po ba ninyo ay simula pa po nung bata, attorney? Yes, congenital yun. Congenital, okay. Spina bifida. Opo, hindi ko po muna itatanong kung paano kayo nag-aral, kung paano kayo gayon, kundi paano po kayo nagsisimba. Kasi alam po namin na ang mga simbahan sa ating Romano Katoliko, kasi ako po'y laki sa lola. Lola, kasama ko lagi ang lola ko po sa simbahan Simula pag yung mahal na araw, ako, alas 12 pa lang ho ng tanghali pag 7 palabras. Sa amin po, danas ko, ang tatarik ng hangganan. Tapos, ang liliit pa ng puwang sa mga upuan. Paano po kayo dinadala ng inyong magulang, ng inyong pamilya sa simbahan? Paano po ninyo kayo na-expose sa church activities? Given the barriers that you have there. Yes, naalala ko naman nung maliit kasi kapag nagsisimba kami, talagang buong pamilya. Parang wala talagang iiwan. So, sinasama nila ako. Opo. So, if merong hagdanan or during that time, nabubuhat pa ako kasi maliit pa ako noong time yon. Pero, syempre, as I grew older, tapos merong mga balakid na tinatawag natin. Halimbawa, may hagdanan or may steep yung kanilang entrance. Usually, kaya ko naman kasing tumayo.
So, Mm. pag tumayo kasi ako ng step ko rin, ah, parang nakakatungtong pa rin naman ako. So, hindi lang yung mataas. So, may times naman if yung simbahan hindi talaga accessible, I just hear mass from outside. Then pag communion, lumalabas naman yung Oh. mga Yung mga lay ministers ministers po. who give me the Holy Communion. Pero, Pero recently naman marami na ring nagpa-follow ng ating accessibility law. right, tama po yun. And of course, yung ibang konsiderasyon naman ng mga simbahan, lalo na po sa Romano Katoliko din, ay yung architectural design, di ba? May mga sinusunod, may mga sinusunod daw po kasi na architectural design itong mga katedral na itong mga simbahan na ginagawa. Yun po ang sinabi po ng ano. Okay, ma'am, yung ibang kapansalan po like bulag, no? Maraming bulag sa simbahan ng Romano Katoliko. Kaya ho, ako nung araw sabi ng lola ko, nako, apo, sabi niya ganon, ikay mahusay umawit. Mag-aral ka ng organ para ikay tutugtog ng organ sa simbahan. At maraming tao ang matutuwa sa iyo. Ganon. Kayo po, paano po kayo minotivate ng inyong pamilya para maging malapit po sa simbahan, attorney? Actually, kasama po ako sa choir. I do sing Ay, sa church. opo. And lagi akong sumasali sa sa choir. Mhm. And pag halimbawa may practice naman kami, wala namang problem kasi may mga may mga blind persons kaming persons who are blind talaga na marunong mag-gitara and kasama sila sa choir, mga sila yung sa instrumentals. And yung when it comes to the deaf, we have a ministry for ministry ng PWD wherein we have sign language interpreters po to sign. Ako po, we studied together with our present sign language ngayon, si Miss Aisel, with the Archdiocese of Manila Ministry of Persons with Disabilities. Pero, pero, Basic, oo. yes. Basic Pero, sign attorney, language, then intermediate. yeah, with this is transfer to now. a higher. Oo. Yeah. Ito po yung picture. Okay. Wherein Ano po yung nasa picture? Ma'am, it is please. being shown po yung Opo. pictures ng mga sign language interpreters po. And meron po rin tayo sa Quezon City na sign language interpreters dun sa ministry, sa Archdiocese po nila. And Opo. here, more specifically po, ito po yung nagkaroon kami na annual volunteers retreat recently noong April sa CBCP Caritas Development Center sa Tagaytay. Oo. Together with other sign language interpreters. Pero ma'am, this is now. Ano po? This is recently. Yes. Pero nung kabataan po natin, sama ko na yung sarili ko, hindi ho gayon, ano? Hindi ho gayon kabukas. At kumbaga po parang hindi ganun po kabukas ang simbahan, hindi lang Katoliko, ganun din Opo. Protestante, no, ibang denominasyon, Kristiyanong denominasyon na bigyan ng puwang ang ating mga persons with disabilities. Tama po ba, Tama attorney? po yan. Noon po kasi narinig ko po yon na may mga tao din o pamilya na naniniwala na hindi naman natin kailangang isama ang mga may kapansanan sa simbahan. Kung ano man yung kasalanan nila, papatawarin na sila ng Diyos. Yung mga ganyan, narinig ko yun eh. So, At saka parang- po yung po attorney, isang pinakabulok na kantang lumabas sa Pilipinas. Pasensya po sa terminolohiya, no? Yung kanta ni Freddy Aguilar, yung Bulag, Pipi at Bingi. Yun ho ay napakaraming ilusyon, imahinasyon na walang basehan. Halimbawa, isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. That is a very, very stupid, useless, and malicious phrase. No? Bakit? Ang liwa-liwanag po sa Biblia eh. Mag-isip ka lang na nakahubad yung babae. Mag-isip ka lang ha. Na nakahubad yung babae at pinagnanasa. So ano yung sinasabi ni Freddy Aguilar na ligtas sa kasalanan? 'Di ba? So one of the stupidest songs na lumabas at nanalo pa ha sa
Metro Manila Film Song Festival, Music Festival as the best song for 1978. Kasi talagang dito ho nakikita natin yung pagiging alamak ng mga prejudices pagdating po sa sektor ng may kapansanan, Attorney Jess. Ayun. Maraming mali pong akala na kumakalat. Matagal Yes, naman na Doc. yung DJ. Sa panahon ng ating Ah. mga advokasya, malaki Oo. naman na yung pinagbabago. Ngayon, punta tayo kay Pastor. Pastor. Yes po, Okay. Pastor. Okay. Yes, Pastor, DJ. Yes po. sa inyo pong simbahan, papaano po unti-unting nagbago yung inyong pananaw sa pagtrato po sa inyong miyembrong may kapansanan? Nagsimula ito nung ako'y nag-aral ng Bible School, no? Diyan po actually sa Mandaluyong. At isa po doon sa elective na kinuha ko ay specialized ministry. No? Okay. Sa specialized ministry, pinili ko yung pong mga taong may mga kapansanan. So, na-involve ako sa deaf and blind ministry. Okay. So yung aming church ay may nag-a-attend na isang deaf, si Ninita Adap. Mhm. Ay, oh. So ngayon ay Nasa Amerika na ho yun. Nasa Amerika na po siya. Nasa Amerika na siya. Opo. At napuntahan ko na rin po siya doon sa Amerika, no? At dahil nga sa kanya ay na-involve ako sa blind ministry. So pumupunta ako sa School for the Blind. Okay. At nagba-Bible study kami doon. And then Actually, Pastor, suddenly, Pastor, meron niyang dalawa pang kasamang babae. Tatlo silang mahuhusay kumanta. tatlo yan Si- po sila. Talagang Oo, kaibigan natin yung tatlong yon. Si Florencia Gumatay at saka si Rebecca. Si Rebecca nasa States pa. Si, Nasa Amerika na din. Bukmatay, nandito na siya, nandito sa Opo, Pilipinas. kasi Opo. dito po nakapag-asawa. Isang guro din sa School for the Blind. Isang guro din ang sa asawa School for the noon. Blind. Friend Sige, po go ahead, natin Pastor. sila. Yes po, yes po. So ngayon po ay dumating din sa punto na nakita ko ang mga blind ay naka-stay sa dorm doon sa Pasay. Yes po. So nagkaroon ako ng burden na why not na every Friday susunduin ko sila, doon sila sa bahay namin titira, aalagaan namin, papakainin, and then Sunday idadala ko sila sa church. Opo. So umabot ako ng isa hanggang 2 taon na nagstay sila sa bahay. Kaya tuwing Sunday, para kaming trend. Hahawak yung isa sa akin, hahawak yung isa, hawak isa. Correct, Tatawid kami correct sa po. Boni, Oo. tatawid kami sa kuwan po niyan, papuntang church mga ilang kuwan na naman mga I think 1,000 yards yata yung church. Yards, okay. Ay trend kami. Halatang halata, kitang-kita nila and they know na. So I did that for almost 2 years na ganoon. So yun po yung aking karanasan. They stayed at home at kung kakain na actually, bibigyan mo ng plato o sa kaliwa yung ulam, sa kanan yung karne, sa harap yung bao at saka ganoon. So I've learned how to cater to the blind, to love them. Pati si Alex Kapalihan, yung marunong din Si Michael umawit. Jackson of the Philippines. Na Michael Jackson, inalagaan ko rin yan. Yes, Talagang inalagaan ko yan sa bahay. Mm. Hanggang sa napunta na rin sa mga ibang church, pero nabalita ko nga, namatay na nga siya. Wala na. Matagal na pong wala si Alex, sir. Dinadala Oo. ko po yan sa Cubao, doon kung saan siya, may church din siya na song leader yata siya doon, or whatever, worship leader. Alam nyo So bakit? yun po. Alam nyo bakit alam ko yung kwento mo, mga sinasabi mo. Mga naging kaklase ko yan, naging schoolmate ko sa Wow. Philippine National School for the Blind. Yes. 1975 po hanggang 1985 Ayan ako po, doon sa School for the kilala Blind. yan. Kaya yan po yung mga nung nandun pa ako, nung 1980 hanggang 1919, nandyan ako sa Mandaluyong. So we have a ministry sa blind at talagang kinakailangan idala sila sa sa church, talagang para naman sila makasama. Kaya yun po. And then also doon sa habang nag-graduate nga ako sa Bible School, ang kinuha ko specialization ay sign language.
So, yung aming missionary na pastor ay naghanap siya ng volunteer. So, parang curiosity lang ako, ano ba yung sign language? Kamay pala, kamay. So, may mga blind, may mga deaf ba? May mga deaf ba? So, parang wala naman ako nakikita sa community. Hanggang may dumating na isa, hanggang may dumating na dalawa, hanggang na may Hanggang dumating sa ng dumami tatlo. na. Padami ng padami. So, nagkaroon kami ng deaf church, deaf congregation, at ako yung piniling sign language interpreter tuwing service. Okay. Mga ilang Kaya- taon kayo nun, Pastor? International Baptist Church sa Mandaluyong, diyan sa Barangka Drive, Oo. IBC tawag. sa IBC sa Barangka Drive. At mahirap po dahil nakatayo ka ng ilang oras hanggang service, Yes. awit, interpret mo, message, interpret mo, dalawang service namin. So at least doon na lang ako sa deaf na na interpreter po. So yun po hanggang 1980 diyan po sa Mandaluyong, hanggang lumipat na ako dito sa Dagupan City. Yeah, DJ. Pero, yes, go ahead, Doc Gina. Sige. DJ, balikan ko lang yung Pastor. Nung time po na meron kayong mga kasamang blind, wala pa po yung tinatawag na clock orientation? Talagang sabi nyo sa kaliwa, sa unahan. So DJ, paano yung clock orientation? Yun nga eh. Kayo po. Yeah, natuturuan na rin ako sa si Ninita nandoon, at saka sila na rin kuminsan nagtuturo sa akin, Pastor, ganito. Kaya nga pati ngayong paghawak, sila na rin nagtuturo sa akin, yung Okay. mga blind na rin ang nagtuturo. Yeah. So for our audience lang, yung clock po kasi Pastor, malaking tulong din po 'yan dahil halimbawa, sabihin nyo sa halip na sa harap ang ulam, sa kaliwa ang baso. Sabihin lang po, yung baso mo ay nasa 9 o'clock. 3 o'clock. Yung mga 4 o'clock, kubiertos 12 mo, o'clock, ganon. mga ganon. Po. Kasi na-associate po ng bulag yung relo, yung itsura ng relo sa pato Yes. na ginagalaw po niya. I So, see. Apo. yun po kaya pero ang tanong ko, attorney at pastor, kay pastor at kay attorney, ano po ang mga naging pagbabago sa simbahan ninyo simula nung ma-expose si attorney sa simbahan niya at kayo po, pastor, nung nagsasama na kayo ng mga bulag, na train kayo, ano ang naging pagbabago sa mga polisiya ng simbahan, kung meron, nang ginawa po nyo ito? Pero bago nyo po sagutin yan, meron pong mga ilang paalala si JM. Babalik po, kasama po natin si Pastor Mario at si Attorney Jessica. JM? Lumabas sa TV screen, text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inclinasyon, kasama caption para sa Ang Inclinasyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Norfolk Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inclinasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability or taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa Inclinasyon. Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng Inclinasyon. Dahil sa Inclinasyon, laging may inklusyon. Inclinasyon, inklusyon, now na. Kumupas sa itim. Yay! Yun, kumupas sa itim. Fade to black pala yun. Gusto ko lang i-share po, Attorney Jess at Pastor Mario, yung pong dalawang nagboses ng infomercial na ginawa po ng Inclo Production.
ay parehong bulag. Si Janine Crosset at si Art Letim, di ba? Puro mga magagandang boses nila. Oo. EJ, ang tawag doon sa ginawa ni Art ay Audio description. description. Opo. So para po hindi po ligaw ang bulag sa kung ano po yung nasa screen, Pastor. Okay, Attorney Jess, ano po ang mga nakita niyong pagbabago o transformation dahil po nag-expose po kayo at naging volunteer pa sa inyong simbahan? At papaano po ito naganap, Attorney Jess? Buddy, when I entered or joined the Ministry on Persons with Disabilities as a volunteer sign language interpreters po, nakita ko na po na talagang very active na rin po yung mga persons who are blind. Na, for example po, meron kasama po sila, very inclusive po. In fact, doon po sa church na ina-attendan ko ngayon sa St. John Bosco Parish in Makati. So, meron po kaming kasamang mga persons who are blind na laging nandun po siya. Kasama po rin namin siya yung mga persons using wheelchairs and other persons with disabilities. So, nakita ko po yung pagbabago in the sense na talagang kasama po lahat ng all kinds of disability kasama po sa aming ministry. For each parish po. Opo. Attorney Jess, paano po nyo hinikayat ng simbahang Romano Katoliko o sa inyo pong diocese na yung mga may kapansanan ay dumalo sa mga gawain sa simbahan at paano po nyo sila nahikayat na sumali hindi lang sa misa kundi sa iba-ibang gawain po ng diocese, Attorney? Ang pagbuod rin po kasi ng aming ministry coordinator is nagsasurvey po muna. Tinatanong kung sino po yung mga, ano yung majority na nakatira doon, kung may mga deaf sila. Then nag-a-announce din po, of course, dun sa parish regarding po kapag may program for persons po with disabilities. Like, may mga seminars din po na ginaganap tungkol sa mga disability, like ano po yung nagiging cause ng hearing loss. So marami pong paraan ng pag-inform sa mga parishioners if they have relatives with disabilities, they can bring them to the church kasi open po talaga naman ang church natin for everybody. Recently po nagkakaroon na talaga ng talagang nag-observe na meron po po pinapakita sa screen. parishes ng, for example din po, I was able to, plinash na po sa screen. Please describe it. Go ahead, Attorney Jess. Yes. Po. This was taken po during the World Day of the Sick. Every year po ginaganap yan sa, this year din po sa Manila Cathedral. So, yun pong mga ministry coordinators and syempre nag-a-announce din po sa parish regarding World Day of the Sick masses. So, dinadala po ng parish yung mga persons with disabilities na parishioners doon sa kung saan merong event involving halimbawa merong celebrations and kahit hindi po regarding persons with disabilities. So, sa para picture inclusive. that we describe po, I'm being shown here. Please, Opo. The Salmo. Yes po. Yun. So, nagbabasa ng gospel. I sang the Salmo po. You And of sang the course, yes. Salmo. So, nagiging reader din po ako. So, there are other events po na talagang very inclusive na ang church natin to make sure po to make persons with disabilities feel that they are included sa mga projects or they will feel that they are part of a community. And yun po, I'm so happy na talagang very open na po yung society sa amin na may kapansanan. Pero Attorney, with all the highest reverence, Attorney, with all the highest respect sa Roman Catholic Church, I vehemently object to the association of persons with disabilities to sick persons. As I've said po kanina before we air,
ang kapansanan po hindi siya sakit. So I think it's very degrading na ilalagay niyo persons with disabilities sa world of the sick. Ano yung sick day? Parang ganyan. Hindi po. Ano siya? It's Yes, just a yes. term used. Oo. Kasi may healing mask po yun. Bale. And May healing meron po mask. tayong naglalagay ng oil. Pastor, Okay. I know you know that. Yung Yeah. And it's biblical din naman 'di ba? Yung pag may na pero alam nyo yung yung hindi ko lang alam Pastor Attorney Jess, do sa milagro ni Jesus sa may kapansanan, hindi man gumamit ng oil. Walang ginamit na oil si Jesus do sa mga milagro na ginawa niya sa may kapansanan. Ginamit niya yung oil do sa mga may sakit talaga. As in may sakit. May lagnat, may mataas sa lagnat, binuhay yung patay, whatever. Pero yung sa may kapansanan ba yung bulag, hindi naman niya ginamitan ng langis yun. Yung deaf na pinabukas niya yung bibig, hindi naman niya ginamitan ng oil, no? Kung hindi putik, laway, o kung hindi laway, hiningahan, mga ganon, no? But never did he use oil. Tama ho ba ako, Pastor? Am I having the Yeah. correct, di ba? Symbolic Yeah, naman opo. po yung paggamit ng oil. Yes po. Wala akong problema yun. Oh. Yes, Pastor? Hello? Yes Yeah, po, yes. naririnig kayo, Pastor. Okay. Actually, kung titingnan natin sa Bible, with regards to the deaf, the blind, yung mga people with disabilities, mayroong isang talata sa Isaiah chapter 29, verse 18. Okay? At sabi sa Isaiah 29:18, and in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out obscurity and out of darkness. So even the Isaiah, the prophets prophesy regarding the deaf and even the blind. The deaf will going to hear the prophecy of the book. The blind will see out of darkness. Ngayon, kung ilalapat natin to sa New Testament, sa teachings of Christ, makikita natin yan sa Matthew 11 verses 5. Okay? Matthew 11 verses 5. Kasi tanong po ito ng alagad ni John the Baptist kung si Jesus ba, siya nga ba ang Misayas? So sinagot ng Panginoon sa Matthew 11 verse 4, Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. Ito yung verse 5. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. So have the gospel preached to them. So ibig sabihin, ninanais din po ng ating Panginoong Kristo, isama ito sa ministry, mahalaga po sila at dapat din lang marinig ang ebanghelyo na pinangaral, hindi lang doon sa taong walang kapansanan, kundi sa mga taong may kapansanan. Specifically, the blind, the lame, the lepers, the deaf, the dead, the poor. So kasama po talaga sila, included po sila sa ministry ng Panginoon. Kaya ang bawat simbahan, mananampalataya, dapat meron tayong talagang ministry na inaabot po yung ating mga kapatid na yan, na mahal natin yan, na may mga kapansanan. Dahil sila po'y likha sa larawan ng Diyos. At tulad nga sa pananampalataya, alam natin may langit, alam natin may kaparusahan. Ninanais din natin makita nila ang pag-asa na pagkatapos ng kamatayan, may buhay na wala hanggan because Christ died for all of us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, sa whosoever, inclusive po sila sa lahat, that believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. That is why, Pastor, ang sinasabi namin sa mga simbahan, Romano Katoliko man o Protestante o Iglesia ni Cristo, alisin ninyo yung barriers, yung mga hagdanang matatarik,
Yung mga hadlang sa paglapit ng aming kapatid na mga may kapansanan sa Diyos, wag nyong lagyan ng hadlang, alisin ninyo 'yon. Dahil kung yung ordinaryong mga building, sinasabi namin ang gobyerno isa sa number 1 violator ng accessibility law. Wag po kayo magagalit, Pastor Opo, at saka tama po. Attorney. Wag po kayo magagalit, Attorney Jessica at Pastor Mario. Ang susunod po sa gobyerno, simbahan ang isa sa pinaka number 2 violator ng accessibility law sa ating Accessibility. Opo. hindi lang sa Pilipinas, sa buong Yes. mundo. Yes, Ah, DJ, sundan ko lang 'yon. Yung sinasabi mo. Yun nga yung gusto ko itanong. Sa tingin niyo po ba, Attorney Jess and Pastor, ano na ba ito? Parang napag-uusapan na ng simbahan or they are already doing something about this? That the door should always be open. Recently po kasi, several churches we went to is hindi nga po ganun ka-accessible. Yes, Miss Attorney Jess. And then Pastor. si Attorney Jess muna. Attorney Jess po. Like what I mentioned earlier, marami na rin simbahan ngayon ang sumusunod. Siguro hindi ko pa nakita yung iba na pero yung mga ginagawa, especially na churches, nakikita ko meron na talagang provisions for the ramps, yung para sa those persons using wheelchairs. And like here also in Don Bosco, may part ng Don Bosco Church here in Makati na hindi talaga meron siyang parang step na gano'n na mahirap umakyat yung naka-wheelchair. And I personally informed our parish priest about it. And last time nakausap ko yung parish priest namin, sabi nila meron na daw provisions na ilalagay. So I think it's true that we have to be noisy about our rights. Yes. We have to inform kung ano man yung kailangan natin. May tinatawag nga tayo, di ba, the noisy wheel gets the oil. Kaya Opo. importante Opo. talaga na mag-ingay ka if you want something. Opo. Tama po yung attorney. Tama po yung attorney. In fact, gusto ko rin ibigyang pansin na ngayon may mga restroom na rin for persons with disabilities ang ibang Roman Catholic Church. Go ahead, Doc Gina. Yes, Attorney. Napag-uusapan na ba talaga ito? Ibig ko sabihin, the real essence of inclusivity na, yun nga, what about yung tinatawag natin mga heritage churches? Paano nila ito magagawa na hindi maapektuhan yung mismong heritage, yung frontage itsura. ng Yung yung facade. itsura ng mga Regarding sa architecture naman, I'm sure the architects will be able to find yung specific place na pwedeng hindi talaga masisira. Yung pinaka, parang yun mismo yung pinapreserve eh. So, yung not frontage. necessarily ide-destroy mo yung pinaka place na meron silang pwedeng gawin para hindi talaga maapektuhan ng husto. Pwede yung, naman sa gilid, pwede sa heritage likod. na No, church. di ba? Attorney Jess, pwedeng maglagay Yes, sa gilid oo. or sa likod ang Yes, rampa or facilities, whatever, di ba? Lagi naman sinasabi natin, di ba? Pag may gusto, may paraan. Yes. And Yes. tama yun, Doc Gina. Pastor at saka Attorney Jess, kung pwede magdagdag lang doon, yung ginagawa po ng ibang simbahan sa ibang bansa, siguro dito meron na din, baka hindi ko alam, Pastor, o kaya Attorney Jess, no? Meron silang, halimbawa, alam nila kasi kung ilang bulag meron doon sa simbahan, ano? So meron silang yung mga hymnals, kasi sa amin sa Protestante, meron kami mga hymn books. Doon po nakalagay yung mga inaawit, ano? At yung pong may mga number of braille books na pwedeng igamitin ng mga bulag para pag mag-worship po doon sa simbahan ay yung mga bulag binibigyan ng braille books ng usherettes para makakasabay sila sa kanta, no? At ito po ay ina-advocate na rin namin sa Victory Church. Yung Victory Church po isa sa pinakamaraming tao yan at pinakamayamang simbahan dito sa Pilipinas, pero isa sa mga insensitive pagdating sa accessibility ng persons with visual impairment. Sa iba naman hindi, may mga rampa sila, may mga sign language interpreter, pero pagdating po sa mga bulag,
insensitive pa rin. Hindi, ayaw ko sabing manhid yung victory, but insensitive pa rin sila so far sa pangangailangan ng mga bulag na congregants. But Nakakita ko niyan, I think sa Vancouver. Yung, Yeah, opo. May butas-butas. Sabi ko, ba't may butas-butas yung oo. song? So, baka gustong gayahin ninyo, Pastor Mario, dahil kayo naman, sabi nyo, nagsama kayo ng mga bulag sa inyong simbahan, baka ho pwedeng may mga provisions ng mga braille books, or kung hindi po naman, baka gustong i-email. Halimbawa, di ka, pag Sabado ng gabi, alam na ho natin yung kakantahin di ba? Ganon din sa Catholic Church. Baka alam nyo kung meron kayong mga bulag na miyembro, baka pwedeng i-email ninyo sa kanila yung kakantahin kinabukasan. So, mapag-aralan na ng bulag, pagdating sa simbahan, kasabay siya kumanta ng congregation. Anong palagay niyo po, Pastor? Yeah, palagay ko magandang suggestion yan, na talagang of course na mga steps para maging kasama talaga sila, no? Of course sa amin naman kasi karamihan kinikater namin ay deaf, Opo, kaya opo. talagang through sign language, kaya at least nag-aral ako ng sign language at ngayon medyo nagbabago na. Ayaw na nila ng ASL, gusto na nila Yes, FSL, FSL po ngayon. Filipino Aha. Sign Language. Oo. Pero kung titingnan din natin, ang ugat po rin na nun ay American Yes, Sign correct. Language. May konting pagbabago. Correct. But nevertheless, kasi yun talaga ang gusto din nila, di pagbigyan natin at para identity nila, ho. So, yeah, kaya nga talagang through sign language talagang we communicate at ganun din nga yung tinamay accessibility as a school required yon ng engineering na talagang accessibility. So, yun, with that also na parang kasi nakikita kayo mga deaf, hindi mo pwede silang turuan ng gospel about spiritual things kung hindi mo muna sila turuan ng sign language. Definitely. Kaya nung una akong pumunta dito sa Dagupan, I thought yung mga deaf, basta deaf sila, pwede ka na mag-sign. Pero yung mga natutuwa ako yung kanilang facial expression, para bang ano kayang sinasabi nito sign language. So, nalaman ko na ang mga deaf talaga na hindi nag-aral, hindi nila alam yung learn sign language. So, they need to learn, they need to study. So, because of that, it's a challenge for us as a school. Nagbukas kami ng deaf department sa aming school, beginning from preschool hanggang elementary. And then marami na rin kami na pag-graduate at ngayon nga lang because last year, 2 years ago, we closed our program dahil wala na kaming incoming na mga estudyante. Dahil naman ang mga public ay nagbukas na rin sila ng mga para sa deaf, para sa blind. So kami kasi po private school, but nevertheless ay dahil nga doon marami kaming graduate, nabuo namin yung Deaf Alumni Association of Pangasinan. Okay. At ganun din, mayroon pa rin yung Pangasinan Deaf Association na halo-halo naman to. Lahat ng deaf sa Pangasinan ay ibinuo namin bilang organisasyon para naman sila through us na mga hearing at mga natin, mag-guide natin sila tulad nitong May, Deaf Awareness Week. So ang ginawa namin ay we invite deaf, nagbigay kami ng mga food pack and then of course spiritual din. Kaya ganun din, every September meron tayong International Day of Sign Language. So sports naman yan na involved sa sports. Kaya nga talagang they need somebody, they need someone also, organization or even church to help them. Kasi nga it entails lagi yan, finances, budget, lahat ng yan. Karamihan po din ng mga deaf natin dito ay wala silang mga work. Tulad ng isang sinamahan kong deaf para mag-apply sa McDonald's, naku, hindi pa daw sila ready para tumanggap ng deaf dahil nga wala silang kakayanan. So, naawa ako sa mga deaf natin dito na they are high school graduate yet unemployed. Okay, very good po. And kaya nga po ako ang sinasabi ko, wag nating kalimutan ang simbahan, tayo mga advocates, dahil sa ang simbahan napakalaking parte ng buhay ng tao. Maaaring hindi siya malapit sa gobyerno pero mas nakakalungkot kung hindi niya nakita yung simbahan niya, kung saan siya kabilang. Kasi Attorney Jess, kaya rin po ako na-bother dahil meron pong kwento si Art Letim na dyan po sa Kalamba, dyan po sa Laguna,
At dito rin po sa amin sa Batangas, may nagsabi rin pong ilang magulang na ayaw pong bigyan ng sakramento ng binyag ang ilang mga may kapansanan kasi hindi na daw po kailangan yon dahil sila ay may kapansanan na. Or hindi po alam paano kakausapin mismo ng simbahan, halimbawa. No? Ako rin po, Attorney Jess at saka Pastor, nung ako po ikakasal, no, 'di ba sa noon sa Romano Katoliko kasi po kami kinasal, no. Meron po yung tinatawag na parang yung lecture bago, Okay na. Oo, yun po. Sabi nung lay minister, hindi niya alam siguro na may bulag na kasali doon sa grupo. Sabi niya, kayo bago kayo mag-asawa, titingnan niyo mabuti ang kabuhayan ng inyong mapapangasawa, ang kanyang kalagayan, at lalong iiwasan ninyo yung mag-asawa ng may kapansanan. Kasi kukuha kayo ng batong ipupukpok sa ulo ninyo. Right. Oo, yun yung sinabi nung lay minister na ngayon, na yun po naman, in fairness, nung magreklamo po kami kay Archbishop Rosales, si Gaudencio Rosales, nagreklamo po ako doon kay Archbishop Gaudencio Rosales, at tinanggal po yung lay minister na yon. Sapagkat walang basihan yung kanyang sinasabing yon, at hindi raw niya alam na may bulag. Kahit ba kung alam mo, hindi, mali yung sinasabi mo. Hindi ho niya tinanggap na mali yung sinasabi niya. So, nakarating po kami kay Archbishop Gaudencio Rosales, siya po dati ang aming arsobispo doon sa Lipa, at tinanggal po yung lay minister na yun. Ano? So, yung mga ganong teachings, mga ganong basis, paano ina-upgrade yung mga teachings ninyo, pastor at saka attorney, na maging human rights based din naman at Bible based, yung mga turo nyo po pagdating po sa pagtrato sa inyong mga membrong may kapansanan? Attorney. Of course, Sige po, Pastor. Sige, pastor. Of course po, siyempre, very aware na po tayo dyan, at kaya nga ako, ang aking elective doon sa aking Bible school ay yung specialized ministry doon sa mga may kapansanan. So, with that, they know, my congregation know na talagang pagka may mga yung person with disabilities, mga deaf and blind, talagang kinikater namin, and we are willing and more than. Kaya nga maging ang mga congregation namin, they want to learn sign language din para to communicate. And so maganda po yun na talagang hindi lang ikaw, kundi even congregation, even hi, hello, good morning, good night. Simple, Kaya just nakakatuwa simple po na language. involved sila. Simple, basic. Okay, pero paano po yung learners with disabilities na gusto rin pumunta sa simbahan ninyo? Hindi na muna natin tatanggapin. Mga yung pong may autism, yung pong Down syndrome po. Paano ho natin paglilingkuran yon, sir? Ganito rin po, no? Actually, kami yata yung school dito sa Dagupan na tumatanggap ng mga ganun, mga special, mga taong na tinabi mong autism, ho? Child with autism po. Child autism or youth with autism? Child autism, With all due respect, Pastor, with all due respect, yung pong tawag doon, pag school po kasi yung sabi nyo, pag school po, learners with autism, disability. learners with hearing impairment, learners with visual impairment. Learners with Kung eskwelahan po ang konteksto natin. Pagka naman po sa simbahan, pag sa simbahan po naman siguro, sir, with all due respect, congregants with disabilities po. Okay, yeah. So, we cater to that and accepted po namin. Yun nga lang, they need a special teacher. Kung minsan, kinakailangan tutorial, one-on-one para talagang medyo matutukan at pumapayag naman yung parents. Kasi kung isasama namin doon sa mga klase, sometimes nahuhuli sila o hindi sila maka-cope up. So nakikita din nila yan and then agree sila na mayroon kaming mga special class para sa kanila. Very good po. Pero Pastor, please avoid using special. Hindi man po kami special eh. Yung pong special, Pastor, sa halo-halo lang po yun sa pizza. Pero never use it with and so, even Christ. Pastor, kahit po tingnan nyo sa Bible, Anong maganda po? A regular class at saka sa... If I may just point to you,
Tingnan po nyo sa Bible, sir. Pastor po kayo, ako po hindi. Ako po ordinaryo lang. Pero wala po sa Biblia na tinawag ni Kristo ang taong may kapansanan na special. Wala ho. Anong ginawa niya? Tinulungan niya may kapansanan, tinanong ano ang gusto mo. Yeah. Pero never did he address persons with disabilities as special. Yes. Di ba? Yes. Hanapin niyo ho sa Bible. Kahit sinong, wala po kayong may papakita sa aking passage sa Bible, sir, na tinawag ni Kristo ang may kapansanang special. With all due respect sa inyo, Pastor. Okay lang po. Okay. Oh, we only have 10 minutes left. Kaya nga po, Yeah. gusto ko lang hingin din yung views ng ito. Isa rin po sa sinasabi nila na sana'y mawala na po simula ngayong hapon na ang mga may kapansanan daw ay dahil sa bunga ng kasalanan. At ito po, Pastor, ay tinanong dun sa Mark, di ba? Mark ba yun o John? Medyo hindi ko. Sinabi, tinanong ng mga alagad kay Jesus, bakit ipinanganak na bulag ang taong ito? May kasalanan ba siya o ang kanyang mga magulang? Ang sagot, ano po yung sagot ni Jesus, Pastor? Hindi po dahil sa anumang kasalanan, kundi Yan. para makita ang kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos. So hindi totoo po yung sinasabi ng ibang mga magulang o naitanim sa isip ng mga magulang na ang kanilang anak na may kapansanan ay bunga ng sumpa, bunga ng kasalanan ng magulang, bunga ng Wala po. kasalanan ng lahi. Hindi. Hindi po. Salamat, Pastor. Do you agree, Attorney Jess? Of course. Yan ang una ko talagang natutunan noon pa, nung maliit ako. Dahil itinanong ko rin yan sa sarili ko, sa parents ko. And it was clearly explained to me na sa isang taong may kapansanan, makikita yung kalwalatian ng Diyos na makikita natin na kahit may kapansanan ng isang tao, siya pa rin ay binibless ni Lord at nagagawa pa rin niya yung kanyang mga nais gawin sa buhay. And I'm very thankful sa mga taong nakakaintindi regarding sa kapansanan ng kanilang mga kapamilya na talagang sila ay binibigyan ng suporta at pinaglalaban ang kanilang karapatan. Maraming salamat, Attorney Jess. Maraming salamat, Pastor, sa kaluwagang na ibigay ninyo sa puso ng mga magulang namin at sa amin mismo mga may kapansanan. So, sabi po ni Pastor Mario at ni Attorney Jess, at tanggalin na natin sa ating bokabularyo, lalo po yung mga magulang na nakikinig, huwag po niyong isipin na ang inyong mga anak, kaya kayo nagkaroon ng anak na may kapansanan dahil kayo makasalanan, kayo sinumpa. Hindi po yon. Wala hong basehan yon sa Biblia. Tama po ba yun, Pastor? Yes po. Okay. Yes, DJ. Yes, Doc Gina. Ang kanilang huling mensahe. Bago yung huling mensahe nila, kasi gusto lang po namin ipaalam, Pastor, na ang Inclunasyon po ay isang advocacy group. Kung sa palagay po ninyo ay kailangan po ninyo ng mga ganitong mga bukas na pag-aaral, yung kumbaga sensitivity training po sa inyong kongregasyon, o kaya sa inyong Attorney Jess, kung may mga ganong topics na gusto nyong ilapit natin sa para mas lalong dumami ang mga nag-iisip sa simbahan na ang may kapansanan ay tao. Nagkataon lang na mayroon silang kapansanan. No? So, bukas po ang Inclunasyon sa inyong imbitasyon. Having said that, napakasaya ng hapong ito. Ako lang si Doc Gina kung anong kanyang pakiramdam. But ano po ang mensahe ninyo sa mga magulang at sa atin pong mga may kapansanan na hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala na may Diyos, hindi pa rin kinikilala na... Kasi laging tanong, bakit ako? Bakit sa akin? Bakit sa pamilya ko? Bakit hindi sila? Ako naman walang kasalanan, walang gawa. So, how do you address that, Pastor? Go ahead, please. Yeah, marami kasi din ako nakausap po ng mga magulang. Kaya nga kumisan, kasi tinatanong ko din sila in interview ko, kung born ba siya blind or born siya na deaf. At karamihan nga po ng sagot nila na talagang inborn talaga. And then kako ano bang mga nangyari? Sometimes nasasagot sa akin, yan ay mga may sakit sila, nakainom sila ng mga gamot,
ever. So nagiging resulta yon na siguro naging apektado yung hearing nila o yung sight nila. But then sabi ko ay kinakailangan yung tanggapin at hindi sila tao na walang magagawa, kundi mayroon silang kakayanan. Kaya nga nung natuto sila ng sign language, at dati po binabantayan pa nga sila at dinadala sa school ng jeep, at nung natuto ba, nakita nila na kaya pala ng anak nila na magbiyahe, magbayad, pumunta sa tindahan, mamili, lahat ng yan. So they learn that their child is matalino pala at may kakayanan pala. Kaya nga talagang nung natuto na sila ng sign language, nakaka-communicate, nawawala na yung kanilang parabang discouragement na talagang because kasi nga hindi nakakaintindihan. So nag-offer din kami ng mga basic sign language sa parents para isa ho kasi yan barrier is communication. Right. Number one barrier, yun po, ma-reach out nila. Attorney Jess? Tungkol naman po, I want to address the parents of children with disabilities. Of course, make sure you continue sending your children to school kasi yun yung education ng best gift nyo sa kanila. And I also want to also encourage parents na maging catechists themselves. They are the first catechists of the children. Wow. Inform or educate your children regarding your faith, whatever po yung faith ninyo, para yung anak po ninyo hindi ganon basta-basta na mabilis madawit or naliligaw sila minsan dahil hindi nila alam really ano yung foundation ng kanilang faith. And also for those parishioners who find their church, yung physical church natin na yung structure is not accessible, you just have to inform your parish priest regarding kung ano po yung problema, bakit hindi kayo maka-access sa church mismo. And yun lang po, I still believe po that through our concerted efforts po, we will be able to make this world a better place. Okay. Pagbalik po namin ni Doc Gina, wag po aalis, Pastor Mario, Attorney Jess, i-request, hindi na po kami magsasalita ni Doc Gina. We will let the Lord speak through the two of you. Pagbalik po namin, i-request po namin si Pastor Mario at si Attorney Jess na ipanalangin po ang inklinasyon at ang ating sektor sa pagbabalik po ng inklinasyon pagkatapos po ng aming mga sponsors. JM? We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, magandang at tulad po ng sinabi natin, bago po tayo matapos, wala na po kami. Ang magiging last remarks po namin ay manggagaling po sa ating dalawang panauhin. I-request ko po si Attorney Jess and then si Pastor Mario for closing prayer. Attorney Jess, would you lead us for the closing prayer, please? Yes. Dear Father God, we pray for the continued blessing of this program, to continue informing persons of the rights and privileges, and of course to share the lives of persons with disabilities, their experiences, in order to inspire persons who are losing hope and have stronger faith in their God.
Lord, we also pray for the hosts and for the production management of this program to continue inspiring those who would also like to have a meaningful life by helping others. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Pastor? Let's continue to pray. Dear God, our gracious loving Father, we praise you this afternoon with such a program as Inclunasyon, Panginoon, helping and knowing how to minister and serve our brethren, the people with disabilities, so Lord, and even how that accessibility be given to them in every churches and every religious organization, O Lord. Also help us to have this advocate, even, O Lord, in our own congregation and even the community, O Lord, that to cater to help them, whatever activities, social or sports, much more on religious, Lord, that they are included in our ministry. So your blessing and guidance be upon us, much more for the program and the host, Ronnie, and all the rest, dear God. May you bless this continually as they continue to have this advocate, O Lord, opening the eyes and mind of the public that these people also need to be included in every activity of the society. This we ask and pray in Christ's worthy name. Amen. 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 Doc Gina, Amen. laging sinasabi natin, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and inclusion, Now now na.